Ang problema ni customer, ayaw gumana itong wiper niya at ang hatol nung gagawa, sira na daw itong wiper motor niya. Pero nung ginalaw ko itong wiper arm niya, hindi sa motor ang sira niyan mga boss. Para sigurado, i-check ko muna dito sa mechanism. Ang gagawin ko dyan mga boss, tatanggalin ko muna itong cover dito sa wiper mechanism niya. Sa pagtanggal niyan mga boss, madali lang. Meron lang naman yan nakatusok na mga plastic clip. Gumamit ka ng flat screws, sikwatin mo paangat yung mga clip niyan. At sa wiper arm naman, gumamit ka ng box line sa number 14. Meron yan dalawang nut na tatanggalin mo. Ayan yung tinanggal ko mga boss. At para hindi ka mahirapan pag tinanggal mo yung wiper arm, ibaba mo itong hood. Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong wiper arm mo. Sa pagtanggal yun mga boss, pag naiangat mo itong wiper arm mo, uga-ugain mo lang siya. Kung matigas, sikwatin mo siya. Pwede gumamit ka ng open wrench katulad ng ginawa ko. Ayan, tanggal na siya. Medyo tumitigas kasi tanggalin yan lalo't kinapitan siya ng kalawang. Pero kung may penetrating oil ka, bago mo tanggalin ito, isprayan mo muna para hindi ka mahirapan. O, diba, tanggal ko na yung dalawang wiper arm niya. Tatanggalin ko naman dyan susunod is itong cover niya dito sa wiper mechanism. Iaangat mo lang yan yung cover mga boss. Para hindi ka mahirapan magtanggal ng cover, iangat mo ng kaunti itong hood niya para mas mabilis mong matanggal yung cover. Tapos tuluyan mo lang iangat itong hood niya. Ito na ngayon mga boss, kita ko na yung mechanism ng wiper. Unang ginawa ko, binunot ko itong socket wire dito sa motor. Tapos kinapa ko itong kabitan ng linkage niya. At nakita ko nga mga boss, tanggal yung isang linkage niya dito sa wiper mechanism. Ayun, nakita nyo gumalaw. Hindi motor ang sira, gaya nung sinabi nung unang tumingin. Aba, hindi biro yung halaga ng motor ng wiper mechanism nyo ha. Mahal yan. O, i-check ko ngayon kung sira itong motor. Ibabalik ko ulit itong socket wire niya dito sa wiper motor niya para malaman natin kung sira. Tapos ipapa-on ko sa customer itong wiper niya. Tsaka ako naman ngayon yan kakapain. Nakita nyo, nagulat ako. Gumagana yung motor gumagana. Hindi talaga sira itong motor. Ito mga boss, sa mga naninira sa akin lalo na yung mga mekaniko na hinahanapan lagi ng kasiraan yung video ko. Ang kantsaw nyo sa akin, basic lang ang alam ko, di ba? Bakit naman ito? Basic lang. Mali pa yung hatol nyo. Biro mo pa, bibili mo yung customer ng motor pagka mahal-mahal ng motor niyan. Tapos pag sinasabi ko yung totoo, sasabihin nyo, naninira ako. Gumawa kasi kayo ng mabuti, iayos nyo yung trabaho nyo para pag gumagawa ako ng video, hindi kayo nasasaktan. Kaya ka lang naman nasasaktan kasi sinasabi ko yung totoo. Hindi ko alam kung nagkakamali kayo sa paghatol o talagang sinasadya yung imali yung hatol Tapos pag nagsumbong sa akin yung customer at sinabi ko dito sa video, sasabihin nyo naninira. Kaya ko lang naman sinasabi sa video ko yan para yung mga customer maging aware sila dahil hindi naman lahat ng may sasakyan is mapera. Ito naman mga basic na ginagawa kong video, hindi ito para sa inyo na mekaniko, kundi para sa mga customer na kung maaari magkaroon sila ng idea or matuto sila para pag nasiraan sila sa daan is hindi naman sila gaanong mahirapan. Mayroon na silang kahit kaunting kaalaman. Yun ang point ng paggawa ko ng video. Tapos may ilang mekaniko naman galit na galit sa akin. Samantalang kayo na may sabi, sablay mga gawa ko. Di dapat matuwa kayo, lalong dadami yung gagawin nyo kasi kayo yung tama at ako ang mali. Alam nyo mga boss, yung mga mekanikong galit sa akin, tapan ko sila, pero sabi nila basic lang daw ang alam ko, pero lagi silang nanonood. Salamat balik na ako sa trabaho. Kung makikita nyo, dito sa wiper mechanism niya, natanggal yung isang linkage. Ang kwento ni customer, umuulan daw noon, at syempre habang gumagana itong wiper niya, bigla daw may kumalampag dito sa harapan ng sasakyan niya. Tapos yung wiper niya tumigil na. Itong mga boso, yung bushing, ayan, bumitaw siya. Dala lang naman yan ng katagalan, kaya bumitaw sa pagkakalak. Pero kung tutuusin mga boss, hindi naman siya totally nasira. Ang nangyari, bumitaw lang itong bushing sa pagkakalak niya. Kumbaga nagpapansin. Sabi niya, pasikipan mo naman ako, sabi ng bushing At dahil original naman itong bushing niya, hindi ko napapagasusin sa customer. At tingnan niyo mga boss, isusubo ko yan. At ito, naramdaman ko na itong bushing is naglalak pa siya or kumakapit pa siya. Malakas pa yung kapit niya. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, nagpabili ako sa customer ng pandikit, yung glue. Nasubok ko na yan mga boss, maraming beses ko na nasubok yan. Kaya kung tatanungin nyo ako kung baka bumitaw yan gaya nung ibang naghahanap ng kasiraan ng video, hindi totoo yun. Sasabihin niya bukas sira din yan. Kasi ang plano lang naman ng mga nagsasalita na yon is para pahinain ang loob nyo. Huwag kayo makinig doon. Yan lang ang ginamit ko. Matagal na panahon ko nang ginagawa yan. Dati uso, hindi pa yung yung Mighty Band pa noon di ba? Ayun pa ginagamit ko Ngayon marami ka nang nabibili ng mga glue, mga gagandang klase talaga Ito kasing bushing na nakalagay dito sa linkage niya mga boss. Mag-asawa yan. Unahin mong ilagay yung yung hindi ko alam kung male yan or female
Tapos ito ngayon yung pinaka mail ata to, kasi ayan yung isasaksak mo eh. Ayan oh. Nakita nyo mga boss, walang sira itong bushing. Nilagyan ko siya ng pandikit para pag isinalpa ko siya dito sa female dun sa sasaksakan niya, plastic din kasi yun, mga boss, kakapit yan, itutulak mo lang yan, ididiin mo lang yan. Medyo nahirapan niya ako sa pagdiin dyan eh, kaya matibay pa itong bushing, ibinalik ko talaga siya. O, kita nyo, tinukurang ko pa yan. O, ibig sabihin, masikip talaga siya. Talagang nagkataon lang, medyo bumitaw lang yung lock niya dito sa bushing, kaya natanggal itong linkage. Itong itinuturo ko sa inyo mga basic na paraan, mga boss, para hindi kayo gumastos. Yan ang point ko lagi. Tandaan nyo, pag every time makakita kayo ng video ko, hindi para mapagastos kayo, kung hindi para matuto kayo ng kaunti at mapaiwas kayo sa malaking gastusin. Okay lang sana kung pag di mo sa pagawaan, yan lang din ang gagawin eh. Ay ang masakit, papalitan sa'yo ng buong mechanism dahil ayaw niya pagtyagaan gawin yan. O di ba? Kaya nito, pinatingin pa lang, ang gusto agad palitan is motor kaagad. O di magkano yung motor niyan mga boss? Di ba mahal din yan kahit mapano? Kaya malaking bagay na rin mga boss, magkaroon kayo ng idea. At dahil okay na yan, ibabalik ko na ngayon itong wiper mechanism niya. Ang problema ngayon, pwede ka na magtanim dito ng kamote. Ang daming lupa mga boss eh. Oh. Sabagay, hindi naman ako magtataka dyan dahil ito sasakyan is matagal na rin. Medyo old model na rin itong sasakyan ni Bossing. Pero maayos pa naman itong makina niya. Siyempre naman, bago ko ibalik itong wiper mechanism niya, linisan ko muna yan. Sabi niya eh, pag mahal mo nga daw yung kapwa mo tao, binabayaran ka naman ng tama, ayusin mo yung paggawa mo. Huwag yung as is, porket may dumi dyan, wala kang pakialam, balik mo na lang basta. Huwag ganun, masama yun. Alam mo, hindi lang yung tao ang mag-grade sa'yo, ang number 1 nag-grade sa'yo is yung Diyos. Dahil lahat ng paggawa natin ng mabuti dito sa ilalim ng araw, may grade yun sa Diyos. Ayun yung sinasabing pag-iipon ng kayamanan sa langit. Bawat mabubuti mong gawa, naiipon yun. At pagdating ng araw, aanihin mo yun. Kung meron kang itinanim. Kaya mas maganda, gumawa ka na lang ng mabuti. Kasi ang paggawa mo naman ng mabuti, kailanman hindi yan magbubunga ng masama. At dahil okay na mga boss, ilagay ko na itong wiper mechanism niya. Meron lang naman niyang 4 na bolt na number 10. Mga boss, sa pagtanggal nyo ng 4 na bolt, hindi kayo dyan maliligaw. Simpleng-simple lang yan. Kung makikita nyo dito sa video mga boss, di ba? O ayan, nakalantad lang naman dito sa harapan nyo yung mga bolt eh. Wala naman nakatago dyan. Kaya kung ikaw ang gagawa ng sasakyan mo, huwag kang mag-alala dahil hindi ka dyan mahihirapan. Dahil pag naipakapit mo na yung 4 na bolt dito sa thread niya, gumamit ka ng socket rin sa number 10. Higpitan mo lang yan ng maayos. Siyempre naman, dapat sigurado ka sa pagkakahigpit mo. Hindi kasi pwedeng maluwag yan. Pwedeng pag ginamit mo yung wiper mo is makarinig ka ng ingay. Kaya dapat maayos yung pagkakahigpit mo. Tapos pwede mo nang ilagay itong socket wire niya dito sa wiper motor mo. At dahil okay na mga boss, pina-on ko kay customer itong wiper niya. Ayan, kakapain ko yan mga boss. O, ayan, inahawakan ko, gumagana na siya. Pansinin nyo yung linkage niya, di ba? Gumagana na. Ayun o. Yung linkage niya mga boss yung pumapalo. Pansinin nyo, gumagana na yan. Gumagalaw-galaw na siya. O. Ayan o. Tingnan nyo o. Di ba okay na siya? Ganyan mga boss, bago nyo ilagay yung cover, i-check nyo muna kung okay na yung trabaho nyo. Tada, ginagamit ko biglang blug. Gumanan. Kailan pa? Walang araw pa yun. Kaya hindi ko mabiyahe pag umulan eh. Ha? Hindi ko mabiyahe pag umulan kasi wala kang white. Tapos yung pina-check up mo, ayun na. Motor daw. Kaya ginagano, kinakamay ko na lang gano'n yun. Inumano-mano. Naintindihan ko naman si customer kung bakit hindi niya muna pinalitan ng motor. Dahil alam niyo naman, mahal din ang wiper motor ng isang sasakyan. Libo rin yan mga boss. Kaya the best yung ginawa niya na nagpa-second opinion siya. Dito naman ako ngayon sa pagkabit ng cover niya mga boss. Same procedure mga boss kung paano niyo tinanggal itong cover ng wiper mechanism niyo. Ganun niyo rin siya ibabalik. Kaya nga lagi kong paalala sa inyo na sa bawat paggawa niyo, lagi niyong tatandaan. Para sa huli, hindi kayo mahihirapan. At pag okay na yung pagkakalapat nyo ng cover dito sa wiper mechanism niya, yung mga plastic clip na tinanggal nyo, pwede nyo na ngayon yan ibalik. Siguraduhin nyo lang na yung plastic clip is nag-lock yan pag nilagay nyo. At pag okay na, pwede mo nang ibaba itong hood mga boss dahil ilalagay mo naman ngayon dyan is itong wiper arm niya. Sa paglagay ng wiper arm mga boss, dapat pag inilagay nyo yan is eksakto siya. Pwede kasi pag nagkamali kayo ng lagay ng wiper arm nyo, pag pinaganan nyo yan or nag-on kayo, pwedeng lumagpas yan sa salamin. Kaya malaking bagay bago nyo sana tinanggal itong wiper nyo is tinandaan nyo yung dati niyang posisyon para doon nyo rin siya ibabalik. Pero huwag kayo mag-alala dahil kung sakali naman sumobra yung pagkakalagay nyo, hugutin nyo lang itong wiper arm nyo, iangat nyo siya, tapos pwede kayong mag-adjust.
Yung isang wiper mga boss, si customer na naglagay doon. Alam nyo naman siguro na dalawa yung wiper nito. After ko mailagay itong wiper arm niya, nilagay ko na yung dalawang nut niyan. Tapos inangat ko ulit itong hood mga boss. Isagad nyo yung pag-angat niyan dahil hihigpitan mo naman dyan yung nut dito sa wiper arm mo. At siguraduhin nyo lang mga boss na yung pagkakahigpit nyo dito sa wiper arm niya is maayos. Kasi pag maluwag yan, pwedeng humagis yung wiper nyo. Kaya ako naman yan nasasabi dahil na-experience ko na yan. At ang gusto ko pagdating sa inyo, wag mangyari yon. O start ko na itong makina. Para mapa-on ko na itong wiper niya. Nakita nyo, di ba? Okay na siya. Ang problema naman daw ngayon ni customer is yung windshield washer niya. Ayaw daw gumana. Alam nyo mga boss, kailan lang kasi nabili ni customer itong sasakyan. At meron pa itong isang problema. Yung dalawang preno niya sa harap, naninikit siya. Tapos umiinit, grabe. Abangan nyo yun sa susunod kong video. At muli, maraming salamat sa panonood. Sana wag nyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!